dakong ito na tayo ay makapag-aral ay upang tayo'y turuan at bigyan tayo ng kaalaman kung ano ang ibig at kalooban ng ating Panginoon. Nawa, ang ating mga puso ay bukas sa pakikinig din at pagsunod sa kanyang mabanal na salita. At tulungan natin sa pamamagitan po ng Santong Espiritu na siyang mangunguna sa ating pong minamahal na kapatid, Brother Randy, at panalangin po natin siya. God bless you, Brother Randy. Salamat sa ating Panginoon mga kapatid sa oras na ito. Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa. At tayo ay dumako na sa ating Sunday School. Tayo po ay nasa lesson number 2 mga kapatid. Yung ating pagbabatayan sa oras na ito ay napakahalaga sapagkat ito po yung susi ng katagumpayan sa lahat ng mga bagay. Yung unity of the Spirit, yung pagkakaisa ng Espiritu Santo mga kapatid sa oras na ito. At yung ating basis sa oras na ito, yung ating pagbabatayan dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, Gawa chapter 4 verse 32, Philippians chapter 1 verse 27, John 17 verses 20 and 21, and then Jeremiah chapter 32 verse 39, and then Psalm 133 verse 1, and then Ephesians chapter 4 verse 3. At yun yung ating memory verse mga kapatid. Yan na lang po yung ating babasahin. Sabi rito, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa ng Espiritu Santo sa tali ng kapayapaan. At yung ating layunin mga kapatid sa oras na ito, sabi rito, to show that God's will is for all His people to be in unity. At tayo muna yung manalangin mga kapatid bago natin pagpatuloy yung ating pag-aaral sa oras na ito. Brother Bert. Amen. Tayo dumulog mga kapatid sa luklukan ng biyaya. Ama naming banal na sumasa lahat ng lugar, maibigin at makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Kami po ay napadako na sa aming Sunday School o pag-aaral ang iyong mga salita. Ama, sa iyong mga salita na amin pong pag-aaralan, meron pong biyayang napapaloob sa mga salitang ito. Kaya amin pong inaangking, sinasampalatayanan, at alam po namin na magbubuhos ka ng biyayang spiritual sa aming pong buhay spiritual upang kami, Panginoon, ay mapagpala at amin pong maipagwagi ang aming nag-iisang kaluluwa. Ama, hiling din po namin na ang iyong alipin ay iyong gagamitin. Pagkaluban mo siya ng katalinuhan na kanyang maipaliwanag, mabigkas na mabuti at maliwanag ang iyong turo o ang iyong salita na pagbabatayan namin sa pag-aaral. At kami umaasa, Panginoon, na kaming mga magkakapatid ay tulong-tulong upang aming halukayin ang mabuti, tama na iyong mga salita para sa aming pagkakaisa. Maraming Diyos, purihin ka sapagkat kami po ay nagkakaisa na nagnanasa na kami po ay mapagpala sa umagang ito. Kaya din po namin ang gabay ng Santong Espiritu sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Ito po ay minihiling. Amen. Salamat po sa ating Panginoon mga kapatid. At yung ating, pag sinabi nating unity of the Spirit, mga minamahal, ito'y tumutukoy sa spiritual harmony o yung oneness sa bawat Kristiyano, sa mga believers of Christ, yung mga binago ng ating Panginoon Kristo, that is created by the Holy Spirit mga kapatid, or maintained by the Holy Spirit. Kasi ito'y hindi gawa mga kapatid ng sinuman, ng bawat isa. Kasi ito'y gawa ng Espiritu Santo upang sa ganun mga kapatid, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagmamahal sa bawat isa mga kapatid. At ito'y napakahalaga sa bawat isa sa atin, sa mga Kristiyano, sa mga naniniwala sa ating Panginoon Kristo, sapagkat sabi nga natin kanina,
ito yung susi ng katagumpayan. Kaya ang sabi doon mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 4, kung babasahin doon, verse 9 hanggang 12, ang sabi doon, yung dalawa mas maigi kaysa isa. Sapagkat kapag yung isa nabuwal, sabi doon, mayroong magbabangon sa kanya. At kapag sila'y matulog na magkasama, nandoon yung init mga kapatid. Ganon din sa bawat isa sa atin. Kapag tayo ay magkakasama at nagkakaisa, sa lahat ng mga bagay, nagtutulungan tayo. Mayroon tayong karamay mga kapatid. At kapag mayroong kaaway, sabi doon, mas maganda na dalawa silang lumalaban kaysa sa isa. At natitiyak natin mga kapatid yung katagumpayan. At ito'y halimbawa sa verse 12 para sa isang tali na kung saan mayroong tatlong ikid mga kapatid. Sabi doon na ito'y hindi nababali ng madali. Yun yung unity mga kapatid. Mayroong tibay, nandoon yung power, nandoon yung kapangyarihan. At ito'y hindi mga kapatid nabubuwal ng sinuman. At kapag mga kapatid, pag sinabi natin unity, wala dito yung kanya-kanya. Yung ibig sabihin mga kapatid, yung parabang pagkabahabahagi. And that is the opposite of unity, yung pagkabahabahagi. Kaya nga sabi sa Santiago mga kapatid, chapter 3, verse 14 yata, yun, kung hindi ako nagkakamali, kung mayroong paninubugho, sabi doon, at kung mayroong pagkabahabahagi sa inyo, huwag niyong ipagmapuri. Sapagkat ito'y hindi karunungan na mula sa taas, kundi ito'y sa lupa, sa laman at sa dyablo. Sapagkat kung saan nandoon yung paninibugho at pagkakampi-kampi, sabi doon, nandoon yung kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hindi kalooban ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng pagkabahabahagi o yung kanya-kanya. At ang gusto ng ating Panginoon mga kapatid, 100% unity. At yan ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, first chapter 1 verse 10 yata yun mga kapatid. Ano ang sabi doon? Ipinamamanik po sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo na kayo magsalita lamang ng iisang bagay. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. At yung pagkabahabahagi, sabi doon, kanya-kanya, wag nawang mangyari sa bawat isa, kundi tayo malubos ng iisa lamang pag-iisip at ng iisang paghatod. At yan yung kalooban mga kapatid ng ating Panginoon sa oras na ito. Kaya sa ating pag-aaralan mga kapatid sa umagang ito ay try nating i-explore pa based on our experiences siguro sa mga bersikulo na nabasa natin, sapagkat napakahalaga mga kapatid na i-share natin kung ano yung mas maganda para sa ikauunawa at ikatitibay po ng bawat isa sa atin. Kaya kung meron kayong katanungan mga kapatid sa ating pag-aaral sa oras na ito, malaya po tayong magtanong, magtaas lang po tayo ng kamay upang sa ganun ay ma-acknowledge po natin. Kaya sa unang bersikulo mga kapatid sa oras na ito, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, ang sabi rito, for by one spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Dito sa verse na ito, mayroon tayong makikitang dalawang bagay mga kapatid. Ang sabi nga rito, baptized in one body. Ito'y hindi tumutukoy sa literal na bautismo mga kapatid, katulad ng paniniwala ng ilan. Pag tayo ay maibilang sa isang reliyon, kailangan mabautismuhan. At hindi yan mga kapatid ang tinutukoy dito na tayo mapabilang sa iglesia ng ating Panginoon. Para tayo mapabilang sa iisang katawan, and that is the Church of God, kailangan mga kapatid tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo sa buhay natin, magsisi tayo ng ating mga kasalanan, at dyan lang tayo ibibilang mga kapatid. Hindi ito pinapasukan, hindi ito pinapalista, at hindi ito nakukuha sa mga bautismo na sinasabi ng ilan. Kundi ito'y nakukuha mga kapatid sa pamamagitan ng pagsisisi, pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit anumang lahi, mayroon tayo mga kapatid. Mayroon tayong kaisahan. Yung sinasabi nating Iglesia Universal. Ibig sabihin, kahit saan ka man naroon, kahit saang bansa ka man nandoon, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, automatic mga kapatid, ibibilang tayo sa kanyang iglesia, ibibilang tayo sa kanyang katawan, at yan yung iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At lahat tayo, sabi doon, lahat ng tumanggap, ibinilang sa kanyang katawan, pinainom sa iisang espiritu. At yan na yung nagnanarish sa atin mga kapatid, yan na yung nagpapatibay sa bawat isa
Yan na yung nag-guide sa bawat isa mga kapatid upang sa ganun masunod natin lahat ng kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Iba't ibang kultura man, iba't ibang lahi man, mayroon tayong pagkakaisa. Mayroon tayong unity mga kapatid sapagkat iisa yung ating tinanggap. Parang sa sports lang mga kapatid, naalala ko pa nung kami ay player, no? Minsan mayroong mga iba't ibang mga kumbaga iba't ibang lahi, iba't ibang hilig, iba't ibang kultura, pero kapag kayo na ibilang sa iisang team, iisa na yung uniform na ibinibigis natin. Ibig sabihin kabilang na tayo sa iisang katawan at ang sinusunod natin walang iba kundi yung coach natin, no? Yung ating Panginoong Hesukristo, siya na yung ulo sa isang team na yan mga kapatid at lahat tayo gumagawang sama-sama. At sinasabi nga natin kanina, kung walang unity sa lahat man ng bagay, sa larangan ng sports, sa pamilya, sa lahat, lalong-lalo na sa gawain espiritual, kung walang unity mga kapatid, bagsak, hindi yan magtatagumpay. Kaya sa oras na ito mga kapatid, napakahalaga na makita dapat yung kaisahan sa bawat isa sa atin. Mayroon ba kayong dagdag dyan mga kapatid sa ating verse na pinagbasehan sa una? O karagdagan po mga minamahal, no, para maintindihan po natin lalo yung unity na ating pag-aaralan sa umagang ito. Amen. At sa pangalawa mga kapatid, dito sa Gawa chapter 4 verse 32, ang sabi rito, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Dito sa gawa nito mga kapatid, ipinapak dito, no, lahat ng mga bagay, lahat ng mga naniniwala, mayroon na tayong iisang puso, iisang kaluluwa. Pag sinasabi natin iisang puso, iisang kaluluwa mga kapatid, talagang totally unity ito mga minamahal. Mayroong kaisahan sa lahat ng mga bagay. Kung paano nangyari sa gawa na lahat ng mga bagay nagkaroon sila ng pagkakaisa. Yung pag-aari ng isa, pag-aari ng kalahatan. Napakahirap gawin yan mga minamahal. Maliban na lang kung yung Espiritu Santo mga kapatid ay mapasa atin. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kapag ang Espiritu Santo nanahan sa atin, pinainom tayo sa iisang Espiritu, magagawa natin ang lahat ng mga bagay na imposible. Lahat ng mga mayroong ka, willing kang ibigay para sa ating Panginoon. At sinasabi natin mga kapatid, because of unity, nandoon yung power, nandoon yung kapangyarihan mga kapatid. Kaya nagtatagumpay ang iglesia. Nakikita natin yan sa early morning church na sinasabi natin, yung katagumpayan napakabilis dumami. Bakit? Lahat sila nagkakaroon ng pagkakaisa. Walang kanya-kanya. Lahat ng mga bagay na mayroon sila ibinigay sa iglesia, ibinigay sa gawain, ibinigay sa ministeryo ng ating Panginoon. Kaya nakita natin yung bunga. Napakabilis dumami mga kapatid. At yan yung gusto ng ating Panginoon din mga kapatid. Sa oras na ito na magkaroon tayo ng iisa lamang pag-iisip, iisang puso, iisang kaluluwa sa lahat ng aspeto ng buhay natin, lalong-lalo na sa gawaing espiritual. At yung power na yan mga kapatid na mayroon tayo, yung unity mga kapatid, yun naman yung ginagawa ng diablo na alisin sa atin. Kaya napakaraming mga bagay mga kapatid na gawa ng diablo upang sa ganun, maisiksik yung paninibughuba. Yung ibig sabihin yung hindi natin alam kung paano gagawin ng diablo, no? Para magkaroon tayo ng pagkabahagi. Pero makita natin mga kapatid, yung mga uh, mga apostol, mga sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa gawa makikita natin diyan mga kapatid, nagkaroon man sila ng pagkabahagi, pero makita natin mga kapatid na resolve ito. Why? Kasi because of the help and yung support ng Holy Spirit. Kaya nagagawa nila magtagumpay mga kapatid sa lahat ng pagkakataon na yan. Meron po ba kayong dagdag dyan mga kapatid sa gawa? 4:32 mga minama. Amen. Amen po. Amen. At dito mga kapatid sa Philippians chapter 1 verse 27, ang sabi rito,
Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whither I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So dito naman makikita natin mga kapatid, sa lahat ng uri ng pamumuhay, kung sinabi natin conversation, it is all about the manner of living. Yung paraan ng pamumuhay ng bawat isa dapat makita yung kaisahan sa atin. Ibig sabihin, dapat hindi tayo magkaroon ng pagkabahaba. Okay? Kung paano mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Ama, nagkaroon sila ng kaisahan. Dapat ganun din tayo. Pag sinabi nating unity mga kapatid, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin in accordance lamang sa salita ng ating Panginoon, ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nagagawa nating sumunod mga kapatid, at nakikita natin nandoon yung pagtatagumpay, nandoon yung influence, nandoon yung bunga. Kapag ang isang iglesia sama-sama nakikita ng iba, 100% mga kapatid, mahihikayat natin sila kung paano ang ating Panginoong Hesukristo at yung ating Ama mga kapatid nagkaroon ng kaisahan, kaya maraming naniwala. Ganon din tayo sa oras na ito. Ipakita natin yung kaisahan sa lahat ng pagkakataon mga kapatid, upang sa ganon yung bunga makita din natin at magkaroon tayo ng magandang patutuo sa lahat ng nakapakaligid sa atin, na nandoon yung kaisahan ng mga sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag nakita sa atin yung kanya-kanya mga kapatid, naniniwala ko, hindi tayo magtatagumpay. At hindi sila maniniwala mga kapatid sa bawat isa sa atin. Brother Adrian, sige po. Good morning po. Yung gusto ko lang idagdag yung sa yung conversation of life. Pag sinabi kasi natin conversation, yan yung manner of living, yung kung paano tayo mamuhay. So para makita rin na makita yung meron tayong kaisahan, yung ibig sabihin yan, makita na ang bawat isa sa atin talagang na-experience natin yung born again experience. Ibig sabihin talagang naligtas tayo, namumuhay tayo sa kabanalan. Kasi alam niyo kung kunyari ang gitara, 'di ba? Pag yung isang string diyan wala sa tono, pangit na yung tunog eh. Pag nawala siya sa tono. So, ganun din ang buhay natin. Kung ang kunyari, isang kapatiran natin, namumuhay, meron na pala siyang hindi na kalooban ng Diyos ang ginagawa niya. So, parang, sinong masisiraan doon? Sino ang parang, hindi nila makikita yung yung kaisahan ng pamumuhay natin. So, kailangan tayo bilang mga Kristiyano, kung tayo ay nagsasabi na tayo tumanggap sa ating Panginoon, kailangan mag-strive tayo na talagang ipamuhay natin yung kabanalan. Talagang makita nila na ito, ligtas talaga ito. Talagang Kristiyano ito, tinanggap niya talagang Panginoon. Kasi nakakahiya naman kung sumasama tayo, sasabihin nga natin Kristiyano, ganyan. Pero yung buhay naman natin, hindi naman makita sa pamumuhay natin, sa pananalita, sa mga desisyon, sa mga kilos. Although merong mga pagkakamali, pero iba na yung nalilihis ka na sa katwiran ng ating Panginoon eh. So para makita nila na talagang kunyari, itong samahan natin na ito, itong church na ito, kasi we claim that we are one church, one body, talagang na kay Kristo tayo, ganyan. Kailangan makita nila na yung buhay natin, bawat isa sa atin, ito personal ito mga kapatid, bawat isa sa atin, makita na yung buhay talaga natin ay naaangkop sa kalooban ng ating Panginoon. Para hindi naman nakakahiya, kasi para tayong ambassador ng ating Panginoon, nire-represent natin ang Panginoon, tapos ang buhay natin hindi naayon sa kalooban ng Diyos, di nakakahiya naman po, di ba? Yun lang po. Amen po, salamat sa ating Panginoon. Kaya sa oras dito mga kapatid, kailangan makita sa atin yung pagsisikap, yung talagang striving together. Hindi laban sa isa't isa. Mga kapatid, sa isang katawan. Kung tayo kabilang sa iglesia ng ating Panginoon, never na mag-isip ka
ng bagay na laban sa isang bahagi ng katawan. Bakit? Kasi kabilang tayo dyan mga kapatid. Kapag ang kamay siniraan ng isa, sino ba ang masisira? Di ba mga kapatid, yung buong katawan? Kasama ka dyan mga minamahal. Kaya sa oras ito mga kapatid, pagsikapan natin, mag-strive tayo na makita sa bawat araw, bawat segundo sa buhay ng isang Kristiyano, yung unity of the Spirit mga kapatid, makita. Hindi tayo gagawa ng isang bagay laban sa isa, kundi gagawa tayo ng isang bagay para mahamon ang isa. Para tayo ay mag-angatan mga kapatid. At sama-sama tayo na kung saan mga kapatid, itinataas natin ang gawain ng ating Panginoon. Kabilang tayo dyan mga kapatid, lahat tayo mga kapatid, isang araw. Yung katagumpayan, yung bunga, makikita natin mga kapatid. At lahat tayo makikinabang mga kapatid. Mamaya pag-aaralan natin yung bunga, yung para sa ikabubuti ng bawat isa. Yan mga kapatid, because of the unity. At dito mga kapatid, sa pangalawa, ito panalangin naman ito ng ating Panginoon mga kapatid. Ano? Na dapat makita rin sa bawat buhay ng bawat isa sa atin dito sa John 17:20 and 21. Ang sabi rito, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. At sa 21, ang sabi rito, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Ito mga kapatid, panalangin ng ating Panginoon Jesucristo. Kung paano nakikita mga kapatid, yung unity, yung kaisahan ng ating Panginoon Jesucristo at ng ating Ama, mga kapatid, Diyos Ama. Dapat makita din mga kapatid sa buhay ng bawat isa. Pag sinabi natin unity mga kapatid, kaisahan, lahat yan, purpose, holiness, kung makita natin yung unity nila mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon, lahat ng aspeto, sa lahat ng paraan, nandoon yung kaisahan nila. Dapat ganun din tayo. Dapat ipakita din natin mga kapatid, as a member of the church, as Christian mga kapatid, yung unity sa bawat isa. Kaya sa 1 Corinthians, ipinakita doon mga kapatid, chapter 12, kung mababasa ninyo. Lahat ng mga kasama sa katawan mga kapatid, nagsisikap, nagtsatsaga, para sa ganun mga kapatid, mapahusay ang isa. At yun yung gusto ng ating Panginoon upang sa ganun mga kapatid, magbunga yung gawain. Kung paano ang mga apostol, yung mga alagad, naniwala sa kaisahan ng kapatid na mayroon sila. Kaya maraming tumanggap. Ganun din sa oras na ito. Kaya sinabi ko, kung gusto nating umunlad, umangat, dumami, maraming maniwala, maraming ma-influensyahan because of our testimony, dapat yung unity mga kapatid, huwag nating tanggalin dyan. Kapag nakita nila na tayo ay nagkanya-kanya, o di kaya mayroong nag-aaway-aaway, ibig sabihin, yung pagkabahagi-bahagi mga kapatid, hindi magtatagumpayan. Marami tayo napatunayan sa lumang tipan. No? Na kung saan bagsak ang isang katawan, ang isang samahan, na mayroong pagkabahagi. Katulad halimbawa ni Moses at ni Kore, mga kapatid. Si Kore dahil sa kanyang kawalan ng pagsunod, respeto kay Moses, humiwalay. Napakaraming mananiniwala kay Kore. Diba? Anong nangyari sa kanila? Sila'y nilaam ng lupa. At yung bayang Israel mismo, mga kapatid, because of the sin of King Solomon, diba? Nahati sa dalawang kingdom. Diba? North and South. Anong nangyari sa kanila mga kapatid? Napakadali nilang sakupin. Yung North sinakop ng Assyria, yung South sinakop ng Babylonia. Bakit? Wala na kasi unity mga kapatid. Pero naniniwala ako, sapagkat yun ang sinasabi ng ating Panginoon mga kapatid, kapag sila'y sama-sama, unity mga kapatid, nandoon yung pagtatagumpay. Pero dahil nagkanya-kanya, bagsak sila mga. Kaya sa oras ng mga kapatid, ipakita dapat natin yung unity. Kung paano pinakita ng ating Panginoon Jesucristo at ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, dapat sa buhay natin, makita din natin mga kapatid, yung ating kaisahan sa Espiritu Santo. Meron pa kayong dagdag dyan mga minamahal, dito sa John 17:20 and 21? O karagdagan po? Amen. Karagdagan po, brother. Sige po, sis. Amen. Bilang mga Kristiyano, sinasabi natin tayo ay iisang espiritu. Kung nakikita natin na mayroong problema sa loob ng Iglesia ng Diyos, di ba dapat ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa panalangin upang ang bawat mga problemang ito
ay matatagpian ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ito maputol na agad kung ano man yung problema, masolve, may solusyon, at hindi hanapin yung mga kamalian, kakulangan ng mga kapatiran, kundi laging iuna yung kalooban ng Diyos, pagpapakumbaba. At kung sabi nga doon, kung merong kapatid sa iyo na nagtampo, lapitan mo siya at ikaw na mismo ang umabot sa kanya. Huwag mo nang hintayin. Ngunit kung ayaw niya, ipanalangin mo siya. Kailangan sa mga Kristiyano makita yung talagang pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Salamat po. Napakagandang halimbawa yan, mga minamahal. Ano kasi yun nagsisimula? Yung pagkabahaba. Kapag meron tayong nakita ng bagay na siguro kamalian, nasaktan man tayo, siguro yung humility, mga kapatid, dapat makita sa atin. Huwag tayong yung bang pride, ano kasi yan yung sinabi nga natin kanina, yung envy. Ano, yung sa Santiago chapter 3 verse 14 hanggang 16 mababasa niyo diyan, ano, yung paninibugho at yung pagkabahabaki. Diyan nagsisimula diyan. Kaya sabi ng ating Panginoon, huwag na awang mangyari yan. No, sapagkat hindi yan yung karunungan. Kaya dapat, mga kapatid, makita yung unity sa atin. Yung Holy Spirit dapat ang mamuhay para sa atin. Yun yung dapat na mag-lead sa atin, mag-guide sa atin. At naniniwala ko, mga kapatid, kahit ikaw mismo, kahit hindi ikaw ang ginawa ng masama, kung naramdaman mo yan, ikaw mismo ang magpapakumbaba, mga para maayos yung isang relasyon at hindi magkaroon ng pagkababa. At dito, mga kapatid, sa Jeremiah, ito nga yung sinabi natin kanina, yung because of the unity of the church, mga kapatid, unity of the believers. Ito, mga kapatid, para sa atin ito. Hindi para sa kanino man, para sa ikabubuti ng bawat isa. Tandaan natin, kapag ang isang katawan, mga kapatid, nasira, kasama tayo dyan. Hindi tayo magbe-benefit, mga kapatid. Dito sa Jeremiah 32 verse 39, gusto basahin natin, sabi dito, and I will give them one heart. Yung one heart nito, one way, and that they may fear me forever for the good of them and of their children after them, para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya dapat dito magkaroon tayo ng one heart, one way. At iisa lamang yung way na din ang sinasabi natin, ipinapangaral natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. I am the way, the truth, and the life. At yung way na yan, mga kapatid, dapat makita din sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag tayo sumusunod, mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng kaisahan. Isang puso, isang kaluluwa, isang pag-iisip, dapat mayroon dyan sa ating mga kapatid. Para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Para sa iyo, para sa pamilya mo, at para sa mga anak natin. Ang magbe-benefit, mga kapatid, yung mga anak natin, yung mga susunod na henerasyon natin. Kapag maganda ang puno, napakaganda, mga kapatid, ang bunga. Kahit sa isang pamilya. Kapag mayroong sa isang pamilya nakita yung unity, yung mga anak natin, mga kapatid, magbe-benefit yan. Makikita din, mga kapatid, yung kaisahan mula sa kanila. Pero ito, tandaan natin, napakaraming halimbawa na yan, mga kapatid, napapanood natin. Kapag ang isang pamilya walang unity, mga anak, mga kapatid, ganun din. Nagkakaroon din, mga kapatid, ng kanya-kanya pagbabahagi. Bakit? Kasi hindi nila nakita ito sa kanilang pamilya. Kaya sa oras na ito, bilang mga Kristiyano, kaya ang sinabi ko, tayo ang ilaw ng salibutan ito. Makita nawa sa atin yung kaisahan, makita nawa sa atin yung unity, upang sa ganun, yung mga nakapaligid sa atin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, magbe-benefit din, mga kapatid. Mai-influensya natin sila, maaamon natin sila, upang sa ganun, mga kapatid, manampalataya sila sa Diyos na ating sinasamba, sa Diyos na ating sinusunod. At naniniwala ko 100% tatanggap din sila, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroon po ba kayong dagdag dyan, mga minamahal, o katanungan po sa verse na yan? Brother May tanong Randy, lang ako, pwede po brother. magdagdag. Sige po. Brad, napakaganda yung sa Jeremiah 32:39. Sabi niya, I will give them one heart. And kung titignan mo, pag sinabi yung one heart,
yung isang puso. Kung makikita dun sa Ezekiel 36:26, na bibigyan ko kayo ng bagong puso. Mga kapatid, kaya yung sa Kristiyano, sa loob ng iglesia, meron silang karanasan na sila'y naligtas. Merong isang puso, binigyan siyang isang pusong malinis. Kasi pag hindi naligtas, merong kaguluhan ba hindi nagkakaisa. Ngayon, pinapangaral yung pangalawang gawain ng biyaya na tayo ay magpatuloy sa kasakdalan, magkaroon ng spiritual maturity. Kasi kung naligtas lang, kuminsan mayroon pang carnality, at ito rin kuminsan ng nagko-cause ng hindi, mayroong division pa rin dahil mayroong pagmamahal pa sa sarili minsan. Ngayon, sabi po rito, Brad, yung one way, yung tinutukoy na one way din ng ating Panginoon, yung I'm the way, the truth, and the life. At nandun yung way of holiness na dapat lakaran ng mga Kristiyano. At diyan tayo tinawag na iisang daan. Kasi isang daan yung isang daan ng salvation, isang daan na lalakaran, at yung isang daan papunta sa langit na dapat yan. At doon tayo dapat magkakaisa. Ngayon, pag hindi ka nakipag-isa ron, mahihiwalay ka. Mahihiwalay. Kaya yung pong pinagsisikapan ng bawat isa. Kasi yung unity, merong pagkikipag-isa, pagtutulungan ng bawat isa. At isang gandang halimbawa diyan yung yung katawan natin, isang katawan. 'Di ba mayroong yan, tawag doon sa English, Brother Romel, yung pagtutulungan ng bawat isa. Kung itong isa ay ang kamay nasaktan, nararamdaman yan ng buong katawan. Nararamdaman na kung isa naman ay nanghina, sinusuportahan ng isang parte, ibang parte ng katawan. Ilan po, brother? Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Totoo yan, mga minamahal. Kaya sa oras dito, pagsikapan natin na lumakad sa daan ng katotohanan, lumakad ayon sa Ebanghelyo, yung ating sinusunod sa oras na ito. At naniniwala ako, mga kapatid, pag tayo dumadaan sa daan na yan, nandyan yung guidance of the Holy Spirit. Kaya magagawa natin mag-isa, magagawa natin makasunod para sa ikabubuti po ng bawat isa sa atin. At dito sa sa awit 133:1, mga kapatid, ito naman yung sinabi ni David based on his experience, mga minamahal. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakaganda, mga minamahal. Napakaayos. Hindi lang yan, mga kapatid, nandoon yung happiness, nandoon yung joy kapag tayo lumalakad, mga kapatid, sa daan na ito. The way of unity, mga minamahal. Kapag tayo lumalakad dyan, naniniwala ako, wala tayong guilt sa puso, wala tayong pasanin sa puso, wala tayong lungkot sa puso. Bakit? Kasi alam natin na kapag tayo lumalakad sa daan na yun, mayroon tayong kasama. Mayroon tayong mga kapatid, mayroon tayong mga katulong na sasama sa atin. Kaya ang sinabi natin kanina, kapag ikaw hinabuwal, di ba? Kasi sa daan na yan, di mo maiiwasan, mga kapatid, na kuminsan may nadadapat. Diba? Kapag meron kang kasama, mayroong tutulong para tayo makaakon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, bababasa natin yan sa lahat ng aklat, magdamayan kayo sa isa't isa. Magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Kapag ang isa'y nanghina, pinapalakas ng isa. That is unity, mga minamahal. At naniniwala ako, lahat tayo makakarating sa daan, sa objective natin, sa layunin natin makarating sa hangganan. Bakit? Kasi meron tayong mga kapatid na umaalalay sa bawat isa sa atin. Kapag sa literal, mga kapatid, di ba? Makikita natin yan kapag nangailangan yung isa, tinutulungan natin. Kapag mayroong mga gawain na nangailangan, hindi natin matiis na hindi tumulong, di ba? Kahit kaunti man na itutulong, pero nandoon yung pusong willing na tumulong. Diba? Sa lahat ng gawain, kung hindi tayo nandoon, wala yung presensya natin through prayers, nakagawa nating tumulong at napakalaki ang magagawa ng isang panalangin, mga.
Kaya sa oras na ito, kung paano sinabi ni David, napakabuti, napakaganda na lumagad tayo ayon sa kaisahan, ayon sa unity, mga kapatid. Ganun din sa oras nito. Pag sukumikapan natin, sumunod sa daan na ito, mga kapatid. Sumunod tayo sa kanyang ebanghelyo. At pag tayo sumusunod, mga kapatid, magagawa natin makiisa sa lahat ng mga bagay na mayroon tayo, gawain, ministeryo ng ating Panginoon. Literal yan man, spiritual, nandoon, mga kapatid, ang gabay ng ating Panginoon. Yes, Brother Dean? Brother, yung napakaganda po itong topic natin kasi sa pagkakaisa. Dito sa Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And kung titignan mo ito, kaya sinabing it is good, sabi niya. Kasi ito yung kalooban ng Panginoon. Amen. Kalooban ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak na magkaisa. Kasi ang tinutukoy dito, Brad, na yung sa mga magkakapatid dito sa loob ng iglesia. Kasi sa labas walang ganito. Walang unity. Kaya tayo tinawag sa pagkakaisa sa isang kadahilanan. Kung mayroon tayong pagkakaisa, mayroon tayong kagalakan sa bawat isa. Amen. Kasi tapos mayroong kapayapaan. Nagkaroon ng kapayapaan. Walang kaguluhan at nagiging malakas ang iglesia. Kasi sama-sama tayo. Sabi nga, in unity, there's a strength. Diba? At syempre, pag nandun ang lakas, nandun yung kapangyarihan, nandun yung katagumpayan. Kaya sa pakikipag-isa nga, yung katagumpayan ng isa, katagumpayan natin lahat eh. Kaya dahil tayo isang katawan. Kaya at higit sa lahat, itinapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen, brother. Ating Panginoon, dapat si Kristo maging sentro ng relasyon ng magkakapatid. Diba? Kapag si Kristo ang sentro ng relasyon ng bawat isa, walang kaguluhan, walang kanya-kanya. Kundi tayo lumalakad, mga kapatid, ayon sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Ayon sa salita ng ating Panginoon. At mga kapatid, dito sa ating memory verse, na napakaganda, sabi rito, endeavoring, yung the word na pagsakitan, dapat nandoon, mga kapatid, yung effort. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pagsakitan yung ingatan, ang pagkikipagkaisa sa Espiritu Santo na siyang tali ng kapayapaan. Napakaganda sa oras na ito, mga kapatid. Yung word na endeavoring o yung pagsakitan, dapat sa atin mismo manggaling yan. Hindi magsisimula yan sa ibang tao. Kung gusto natin magkaroon ng pakikipagkaisa, magsimula yan sa sarili natin. At kapag nakita natin na ganito, tayo mismo, mga kapatid, sa sarili natin, mga kapatid, magsisimula. At kung gusto natin magkaroon ng kaisahan sa oras na ito, katagumpayan, simulan natin, mga kapatid, sa sarili natin. Simulan mo tumulong, simulan mo makipagkaisa sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. At kung nakita natin na mayroong mga bagay na nagsisimula na mga bagay na ito, simulan natin, mga kapatid, makipagkaisa tayo. Tayo mismo ang maging solusyon sa lahat ng mga bagay na yan. Sige, Brother Ding. Dapat nating tatandaan yung Ephesians 4:3, sabi niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Natandaan natin ito'y hindi natin to kinreate. Ang Espiritu Santo mismo, siya ang Espiritu ng pagkakaisa. Ngayon sa atin, magkaroon tayo ng humility. Magkaroon tayo dapat ng kakumbabaan para ito'y may sagawa. At higit sa yung, siyempre, hindi maiwasan kung minsan may mga differences of opinion sa loob ng iglesia, mga katwiran, kuminsan at dapat magkaroon tayong yung pagbibigayan, yung forgiving attitude. At kuminsan kasi pumapasok sa isang Kristiyano na mas magaling siya kaysa ganyan, kuminsan hindi ganoon. Sabi nga nila, yung the more na meron kang knowledge at wisdom, the more na ikaw ay mapagpakumbaba. Dahil higit mo naunawaan yung kalooban ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, na tinutukoy dito
this is a spiritual unity. Amen. Spiritual unity ito kasi sa pangalan ng Panginoon, sa Espiritu Santo, na irrespective ano man ang kalalagayan mo, dito kasi tinukoy lahat ng Kristiyano to sa buong mundo eh. Respective anong nationality mo, ethnicity, anong natapos mo, babae man, lalaki, mataas man mo pinag-aralan, pantay-pantay kayo sa Panginoon. At yun ang napaganda rito sapagkat sa unity of the Spirit, nawala yung division, inalis yung division niya na pagkabawahati. Amen, Brad? Salamat sa ating Panginoon. Napakaganda mga kapatid, na pagsumikapan natin, pagsakitan natin, na mapanatili yung kaisahan na yan mga kapatid. Yung unity of the Spirit. Pero tandaan natin mga kapatid, kung hindi yan magsisimula sa iyo, hindi magkakaroon ng unity. Bakit? Kasi walang pagpapakumbaba. Dapat makita sa atin yung pagpapakumbaba, yung pagmamahal, yung pagtitiis, isama na natin dyan mga kapatid. At kapag ginawa natin mga kapatid, yun yun na ipapakita natin yung talagang pagmamalasakit, yung pagsusumikap na mapanatili yung kaisahan sa oras na ito. Sa gawa mga kapatid, meron tayong makita dyan, nagkaroon din sila ng pagtatalo. Kasi yung mga gawa chapter 6 mga kapatid, kasi yung mga Hebrew at saka yung, kasi merong kandiyan mga kapatid, kasi dumami na mga kapatid, dumami yung mga bilang ng mga alagad at yung mga responsibilidad sa mga Hebrew, yung mga bao nila napapabayaan na. Kung minsan yung mga sabi ng mga Grecians, pinababayaan nila yung kanilang responsibilidad na alagaan yung mga babaeng bao. Kasi sa bagong tipan, isa yun sa kaisahan nila. Kailangan yung pag-aari ng isa, pag-aari ng lahat. Yun yung kanilang sinusunod mga. At nakita natin yung kaisahan. Walang kanya-kanya. Kung anong mayroon ka, lahat yun ibigay mo sa lahat. Pero yung distribution dito, napapabayaan yung mga babaeng bao. At sabi nito, bakit niyo pinababayaan? Nagkaroon ng pagtatalo. Alam niyo mga kapatid, yung ginawa nila, ito yung pagsusumikap na makita din. Gagawa tayo ng kaparaanan para malutas yung mga bagay nito. Simple man umalaki mga minama, dapat ayusin natin mabuti. Ang ginawa nila, nanalangin sila. Tinawag ang lahat, mga kapatid. And that is unity. No? Hindi lamang, halimbawa, kapag mayroong mga problema, lalo-lalo na sa iglesia, hindi siguro 2 tao lang nag-uusap, 3 tao lamang. Isama natin yung pangkalahatan. Para sa ganun mga kapatid, makita natin talaga yung kaisahan, yung unity. Hindi ipanalangin ng lahat. Kaya mga kapatid, nagkaroon sila ng solusyon. Diba? Hinirang nila si Esteban na kung saan mamahala. Marami silang inihalal doon. Hindi ko lang matandaan. At nakita natin yung bunga. Sa verse 6, mga kapatid, tumami ang naniwala, tumami ang mga alagad na naniwala sa ating Panginoon Kristo. Kasi nandoon yung unity. Kaya sa oras ng mga kapatid sa bawat isa, pagsakitan natin, mag-strive tayo na mapanatili ang kaisahan sa bawat isa sa atin. Walang masama mga kapatid na ikaw mismo magpakumbaba. Halimbawa, mayroong mga ganito, simulan mo na sa sarili mo. Kung hindi nakikita ng ilan, ikaw na mismo ang magsimula niyan. Para sa ganun mga kapatid, yung hamon sa bawat isa. Naniniwala ko mga kapatid tayo na sa isang katawan, walang pusong mapagmataas. Tayo lumalakad sa iisang daan, tayo'y lumalakad ayon sa Ebanghelyo. Walang Kristiyano mga kapatid na magpipilit ng kanyang sariling kalooban. Yes, Brother Robin? Mga puspos ng Espiritu, ito mga hinalal nila. I very rarely speak up, but I'll try this morning. Try to lose my voice. In that same scripture in Ephesians, if you go on down to verse 13, he says, endeavor the unity of the Spirit. But in 13, he says, until we all come into the unity of the faith. You see, there's, as you indicated already, there's going to be, I'll just say, could be minor differences of understanding along certain lines. We are going to all come to a knowledge of the main doctrines, but there's going to be
minor differences in other areas potentially. And I'll refer to, excuse me, in verse 14, he says that we be henceforth be no more children tossed to and fro. You see, the church has always had, even from the early church, they had problems. They had people that rose up and tried to bring in false doctrines and things and to change the doctrines and teachings that the brethren had, and that's why the Apostle Paul said, don't leave what I've taught you. But a good scripture to refer to, particularly if somebody has a disagreement on a certain area, and I'm not talking about major doctrine, justification, sanctification, unity. I'm talking about other areas, minor areas that we would, well, some people would consider major. I mean, here in the United States, people have all kinds of ideas. Trust me, people with the name Church of God over the door. Things from sleeve length to whether you can wear a tie or you can't wear a tie, and music in the church and all kinds of things. But 1 John, the 4th chapter, if you're discussing a difference, I'll just say it tells you there. 1 John 4:1 says, "Believe not every spirit, but try the spirit." You see, you're talking to somebody and they still have a good spirit, even though they may disagree with you in a certain area. You have a good spirit. We know that they're saved, and we may. I mean, it's potentially possible that I may not have understanding in a certain area that you may have, and you may have an understanding in a certain area that I don't have yet. But God can bring us together until we all come to the unity of faith. I don't know that we're going to have in this life every little thing, the line, but the major doctrines we definitely going to have line up. Justification, sanctification, living free from sin, the standards, and those things like that. But in some other minor areas, what I would consider minor areas, we may not. So, but we try their spirits. If they have a good spirit, we hold confidence in their salvation because the Bible tells us to fellowship all the saved that are washed in the blood of the Lamb. So that's all I have to say, brother. Amen. Thanks, God. That is the purpose of the Spirit, mga kapatid. Yes, Brother Romel. Brother Randy. Brother Dean, I just want to point something about what Brother Robin said about that. Sometimes there's a difference of opinion in interpreting the doctrines, but the Holy Spirit, still the authority and the Word of God. And at the end, the Holy Spirit will illuminate the believers that they will come into agreement with the true teaching of the gospel. But sometimes because of some lack of meditation, sometimes ignorance of some of the doctrines. But that's why we have to read and meditate the Word of God, and also the best thing in studying the Word of God is when we apply it in our daily life. So there's some differences sometimes in opinion. We cannot avoid them, but at the end, still the Word of God, the Holy Spirit, yung tawag nila, sa Spirit of Unity. And if you see in Ephesians 4, verse 4, that after the endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, there's one body, one Spirit, even as you are called in one hope of your calling. Then verse 5, there's a one Lord, one faith, and one baptism. So we are called in one hope of calling, as sinasabi niya. Yung isa tayo, tinawag tayo sa isang pag-asa. Amen? Kaya napakaliwanag. So sometimes in Church of God, we have some Church of God in other parts of the world, then they will come in agreement. There's some differences to sort out, but in the end, with the Holy Spirit as the Spirit of unity, it will come to agreement. Then after that, it will iron out all those differences. Amen.
Amen. Thanks God. Ano? So, yun yung purpose, ano? That is the purpose of the Holy Spirit, mga kapatid. So whatever race that we have, culture that we have, o saan mang bansa tayo galing, because of the Holy Spirit, ito na yung mag-guide sa atin to live as one, no, in accordance to His will, in accordance to His word. Kaya napakaganda, mga kapatid, sa oras na ito, bilang magkakapatid, ano, sa bawat isa, na lalahatin na natin, mga kapatid, saan mang bansa, mayroong mga Kristiyanan lumakad sa kanyang daan, tayo lumalakad, mga kapatid, ayon sa kanyang kalooban. Yes, Brother Ding. Tanong ko, brother, Sige po. paano po maiiwasan ang hindi pagkakaisa, bulong-bulungan, chismis sa loob ng iglesia para ito hindi pagmula ng panghihina ng iyong pananampalataya o pagtingin sa kapatid na hindi maganda? Ano po ang dapat gawin? Yeah. So, sinabi natin kanina, mga kapatid, ano, yung unity of the Spirit, ini-emphasize dito, mga kapatid, yung humility unang-una, no, yung pagtitiis, yung pagmamahal, yung mutual love sa bawat believers, ano, sa bawat Christian. Kapag siguro makita natin dyan, mga kapatid, ano, tayo mismo mga kapatid, magpakumbaba. At kapag nakinig natin yan, mga kapatid, tayo yung gumawa ng kaparaanan para marisolba. Hindi tayo gagawa ng kaparaanan. Siguro wag natin itong i-share, no, yung wala naman siguro Kristyanong chismoso, chismosa. Halimbawa, mayroong mga ganito, hindi pagkakaintindihan. Wala namang kasing away na nangyari sa iglesia, mga kapatid. Siguro yung mga bagay na hindi pagkakaunawaan lang when it comes about ideas, when it comes about opinions, ano, kasi natural na nangyayari dyan. Ano, katulad halimbawa kasi yung mga alagad, mga kapatid, mayroon din silang mga hindi pagkakasunduan pero stop doon, nag-stop na. Ibig sabihin, hindi naman kasi malaki. Huwag nating palakihin. Halimbawa, si Bernabe at saka ni Pablo, 'di ba? Nagkaroon sila ng pagtatalo. Yung isasama lang sa ganito. Hindi naman pinagtatalunan yung mga kapatid. Isama mo yung gusto mo. Pero gumagawang sama-sama ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So napakaganda pa rin, mga kapatid. Yes, brother Sis Bell. Brad, ako lang magdaragdag. Sige po. Ganda yung tanong ni Sister Bell. Unang-una, ano po, pag may mga ganyan tayo naririnig, hindi tayo mag-judge kasi Amen. ang unang tanong dyan, yung ba'y totoo o hindi? Oo nga, di ba? Totoo ba yan o hindi? Pangalawa, binigyan tayo ng Ministry of Reconciliation. Amen. Kaya dapat natin ini-entertain yung mga bagay na yon, lalo na pag nakakasama sa kapatiran. Ngayon, kung talagang may problema, dapat ang magkasundo yung dalawa kung may problema. At siyempre, sa tulong ng mga kapatid sa Panginoon, dapat magkaroon ng aayusin yun in the spirit of unity. Amen. Spirit of love. Hindi yung para hindi magkabahagi. Kasi minsan, sinabi sa kabila para kumuha ng kakampi. Hindi maganda yun. Amen. Di lalong nagdaragdag. Kaya dapat yan, hindi makagawang kalaban dyan. Kasi yun ang way kung minsan makagawa ang kalaban. At sinong naapektuhan? Sabi kagabi ni Brother Arnold, tayo kabilang sa isang katawan, maganda yung sinabi niya. Pag may masakit ang katawan, ang sumasakit ang ulo, kaya ang nasasaktan ng Panginoon ay siyang ulo. Siya napipighati. Ilang brother? Amen. Salamat po sa ating panel. Sir Armela? Yung Conrad, may maidagdag lang po ako. Yung humingin tayo sa Diyos ng wisdom. Ministering with wisdom. Mayroong isang article sa sa The Way of Truth na ang ganda nun yung ministering with wisdom. Tulungan tayo ng Panginoon dahil nangyayari yan sa church, sa samahan, sa kahit anong dumarating minsan yung mga bagay na pag hindi maingat ang isang Kristiyano at bias yung kanyang tignan niyo po si Solomon po,
May dalawang nagsumbong. Tignan niyo yung isa. Pinakinggan niya muna. Oo, di nakita niya kung sino yung nagsisinungaling. Dapat ganun po tayo, lalong-lalo na ginagamit tayo ng Panginoon sa church. Tumatayo tayo. Tapos tinitignan tayo ng mga nakikinig. Tapos darating ang isang kwan na magkamali ka. Napakahirap mabura sa kaisipan yung kwan, yung pagtitiwala, yung trust sa'yo. Dahil hindi ka pa nagtatanong, hindi mo pa inuusisa. Tapos nagsalita ka na ng hindi magaganda. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Ingatan natin lalong-lalo na paalala sa atin, caution sa lahat ng ating mga kapatid. Endeavoring to keep. Halimbawa tayo naman napagbintangan na anuhan, para na lang ma-settle yung ikaw nang magpakumbaba. Kahit wala kang kasalanan, sige, humingi ka na ng tawad. Kasi yun po yung sa tulong po ng Panginoon sa tagal pong paglilingkod sa Panginoon. Yun yung dahil binuhos yung pag-ibig. Pag binuhos ng Diyos yung pag-ibig sa puso natin, handa kang magpakumbaba. Kahit na wala kang kasalanan, para lang yung ma-settle yung deeper, yung sigalot. Sige na, ikaw nang hihingi ng tawad. Ganun po yung may napuspos ng pag-ibig. Kaya sabi nga, endeavoring to keep the unity of the faith in the bond of peace. Saka yung major and I don't believe sa major and minor doctrine. We have one faith. We have and if we don't know anything, we need to ask the elders of the church. There are elders of the church. If there are differences in the church, we need to come up with we need to ask the elders of the church so that we did not comply with our own opinion para hindi tayo halimbawa sa iba-ibang mga bansa may mga difference, may mga iba-ibang kwan sa ibang bansa. Tulungan tayo ng Panginoon na mag-ask. We need to ask the elders of the church. Not only one elders. We need to ask we have so many elders of the church so that hindi tayo malinlang sa mga pangunawa natin. Tulungan tayo ng Panginoon kasi sa tulong ng Panginoon, yung mga elders natin na sa iglesia ay nagkakaisa po yan. Sinasalungat nila kahit matagal ka na, kahit ginagamit ka na, pag hindi tama yung sinasabi mo, talagang inaano yan ng mga elders. Kaya tulungan tayo po ng Panginoon, kabagan tayo ng Diyos na bigyan niya tayo lagi ng mapagpakumbabang puso upang sa ganun, maingatan natin. Ang aim po natin is, mahal po natin ang iglesia, mahal po natin ang lahat ng mga kapatid. Mahal natin ang isa't isa. Ang aim natin pumunta sa langit. Sa iglesia ng Diyos, maalis yung pagkakampi-kampi, maalis yung narinig dito, narinig dyan, kahit sino pa siya, matagal na siya sa iglesia at ginagamit kung hindi tama, maging ang pundasyon natin sa Panginoon, huwag yung tao. Kasi minsan dumarating yung, dahil siya yung ganito, parang nangunguna sa kung ano na yung sinabi. No. Sa Panginoon tayo magsusulit. Sa Diyos tayo naglilingkod. Sa Diyos tayo magsusulit. Kaya sa Diyos kailangan kung ano yung kalooban ng Panginoon at pinagpapasya ng marami sa iglesia, yun dapat ang masunod. Hindi yung sarili nating opinion. Amen po. Sabi ni Panginoon po, minamahal Brother Randy, meron lang akong sige po. Well, may oras pa naman tayo. Dadagdag at comment. Ang iglesia ng Diyos ay mayroong isang turo about salvation, pag-aring ganap, lubusang pagpapakabanal,
at yung unity. Ngayon, yung Churi, alam kong narinig na ng marami yung salita ng ating Panginoon. Yun nga lang ay merong mga bagay-bagay na different opinion. Ngayon, para maiwasan yung chismis, kasi yun yung tinutugunan natin eh. Dapat ang isang mananampalataya ay dahil sa nalalaman niya yung salita ng ating Panginoon o yung turo ng ating Panginoon, dapat ang gawin ng isang mananampalataya is work your own salvation. Kasi wag mong pakialaman yung problema ng iba kasi yung goal nga natin iisa eh. Pupunta na tayo sa sinapupunan ng ating Panginoon. Ngayon, pag doon ka naapektuhan o doon naapektuhan yung pananampalataya ng isa doon sa salita ng isa, eh hindi nga maganda eh. Ngayon, meron akong naririnig na kailangan yung puso ng isang mananampalataya at merong comment o chismis na narinig sa kanyang sarili, kung totoo, magbago ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At kung hindi, ignore it. At magpatuloy ka sa iyong pananampalataya, yung nalalaman mo. Kaya yung different opinion, hindi problema eh. Ikaw mismo, yung salvation is individual eh. So dito makikita natin mga kapatid, kung sino yung gustong makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, ay yun ang sundin niya. Ngayon, kung ayaw mo yung opinion ng isa, ba't mo pakikialaman, di ba? So dito, yung sarili mo ang dapat mong intindihin. Yun lang ang akin. Salamat sa Panginoon. Alam niyo mga minamahal, para sa natin, wala tayong oras. Sa isang tao, kaisipan natin, kung minsan hindi naman tayo marunong sa lahat ng bagay, kung minsan limited yung ating pangunawa. Pero ang maganda dito, mga minamatandaan natin, kapag yung Espiritu Santo ang nag-guide sa atin, kasi lahat tayo meron yan, mga kapatid, the Holy Spirit. Kaya nga, dyan tayo ibinilang, mga kapatid, tayo pinainom sa isang Espiritu. Nandun sa atin, hindi naaalis yung pagpapakumbaba kailanman mga. At kapag ang isang Kristiyano mayroong pagpapakumbaba, mayroong pagmamahal, mayroong kapayapaan sa kanyang puso, at kapag mayroon tayong mga bagay na ganyan na narinig, tayo mismo, sa atin mga kapatid, hindi na makakarating. Ito kasi ang paninindigan ko mga kapatid, hindi na ito lalaki pa. Kasi kung minsan kapag nagkamali ang isang kapatid, kapag mayroon tayong pagpapakumbaba, sa inyo mismo matatapos na yan eh. Pasensya ka na kapatid kung meron ako nagawang ganito. Pasensya ka na kapatid kung mayroong maayos mga kapatid. At when comes about opinions, mga kapatid, sa ideas natin, wala namang masama na magtanong tayo sa mga marurunong para ma-resolve. Kasi ang Espiritu Santo ang mag-guide sa atin, siya yung magbibigay mga kapatid ng kalutasan, ng kasagutan sa lahat ng mga bagay na yan. Yung mga Kristiyano sa Bagong Tipan, sa Gawa, chapter 6, nanalangin sila sa Espiritu Santo. Espiritu Santo mismo ang nagbigay ng katugunan mga minamahal. Kaya inihalal nila yung karapat-dapat na mamuno sa ganyang mga responsibilidad o sa ganyang mga ministeryo. Ganon din sa oras na ito sa panahon natin. No, kapag tayo ay kabilang sa Iglesia ng Panginoon, iisang espiritu ang nasa atin, iisang puso, iisang diwa, iisang pananaw, iisang paghatod, iisang pag-isip. Lahat tayo mga kapatid, lalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon Kristo. Hindi magkakaroon ng problema kailanman sa iglesia ng ating Panginoon. At kapag mayroong problema, gawan natin ng paraan, tulong-tulong, ipanalangin natin. Magpakumbaba kung kailangan para maayos po yung isang bagay na hindi na pinagkasunduan. Kaya salamat sa akin. Brother Randy, may saglit lang po naman. Kasi hindi tayo pantay-pantay ng degree ng faith. Kapatid, may mahinang maka-pick up, mayroong may mabilis. Kaya
Ngayon, tayo na mga ginagamit ng Panginoon, kailangan po nating abutin yung mahina, yung ano, kasi hindi talaga maiiwasan yung ganyan na mayroon. Yung individual differences. Pero pagpuspos tayo ng Espiritu Santo, mismong Espiritu Santo magsasabi sa atin, magsasabi na mali yung ginagawa natin pag malapit ka sa Panginoon. Hindi nagkakamali ang kuwan ng Espiritu Santo. Nawa, tulungan tayo ng Diyos na pagsakitan natin dahil ito yung aim natin. Ano po? Amen po. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga minamahalan, na sa oras na ito, makita nawa sa magkakapatid ang unity of the Spirit. Pagsikapan natin, pagsakitan natin mga kapatid na mapanatili ito para sa ikatutugumpay, para sa paglago po ng gawain ng ating Panginoon Kristo. Salamat sa ating Panginoon sa oras nito, sa napakaganda po nating pinag-aralan, at sa ating pagtatapos po, tayong lahat po ay manalangin na. Brother Romel, can you please lead the closing prayer? Amen. Our Father in heaven, we thank you for your presence, your guidance in our study today. We thank you, dear Lord, for the wisdom that we may continue to know your will and to do it, dear Lord, for you have prayed for our unity. Be one as you are one with the Father, as the Father is in you. And our dear Lord, we continue to pray for the unity of the faith and of the Spirit in your church, dear Lord. For the love to abound in your children, between brothers and sisters, that we may not let the enemy sow division, but dear Lord, we may continue to show love to one another, that we may be an example to this world of the love that our Lord and Savior has given us. That, dear Lord, we may truly love one another with sincerity of heart, in truth, and in the Spirit. And dear Lord, we thank you, for we can do nothing without you. This we humbly pray in Jesus' name. Amen.